Magandang gabi sa inyong lahat. Tayo ay magpapanimula ng isang aralin sa Biblia at ito ay ang libro ni Mateo, the book of Matthew or the Gospel according to Matthew. Okay, so tayo manalangin. Aming Diyos, pinupuri ka namin at sinasamba at hihiling ang iyong paglilinis sa amin, Panginoon, sa aming mga nasambit, mga naisip, mga nagawa na hindi ka nais-nais sa inyong harapan. Hiling namin ang inyong banal na spirito na siyang gagabay sa amin, magbibigay ng kaliwanagan. At Lord, tanggapin mo ang aming papuri at pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So tayo ay nasa Matthew. Bigyan ko lang kayo ng background sa Matthew. Itong Book of Matthew ay nagkaroon ng mga haka-haka na maaaring hindi raw si Matthew ang sumulat nito at yung iba naman ay may haka-haka na saan ba kinuha ni Matthew yung kanyang mga sinulat. Dahil nga pag titingnan po natin yung kung sino ang nauna po si Mark. Siya po ang unang sumulat, kaya karamihan ng mga scholars sinasabi nila ay dahil may kahalintulad ang libro ni Mark kay Matthew, at the same time ganun din si Luke, kinuha niya rin kay Mark, ganun din si Matthew daw na kinuha niya rin kay Mark. But definitely may kanya-kanya silang mga estilo ng pagsulat at itong si Matthew ay isang kilala naman natin na tax collector noon bago siya tinawag ng Panginoon. Ang kanyang pangalan ay si Levi dito sa Book of Mark at saka Luke. Okay. Tapos siya rin ay tinawag na anak ni Alphaeus sa Mark chapter 2 verse 14. So maaring ang kadahilanan kung bakit ganito ang ginawa ni Mateo sapagkat ang kanyang focus is that kinuha niya yung kumbaga mga nagawa na ni Mark na ang kanyang focus si Mark ay yung testimonya ni Peter. So kinikilala ni Mateo na si Peter ay siyang pinaka-leader ng 12 apostoles, ng grupo. Kaya't maaring yun ang kanyang ginawa. Although siya ay isa sa mga apostol, so mas kita niya yung mga pangyayari patungkol sa buhay ng ating Panginoon. But nonetheless, just so makita natin ang kabuuan ng kanyang sulat, ay meron siya mga kinuha sa Gospel ni Mark. Yan ang sabi ng mga ibang mga scholars. Now, yung kanyang recipient, yung tagatanggap ng sulat na ito o yung mga mambabasa, sila ay mga Jewish or Jewish Christian readership, yung mga kumbaga mga grupo ng mga Hudyo na naging Kristiyano. Yan. So ang kanyang concern ay maipakita na ang ating Panginoong Hesus, siya ang katuparan ng lumang tipan. Ayan. Kaya't dito natin makikita yung unang bahagi at yun ang ating aralin nga ngayon. Okay, so tayo'y dumako na ron. The genealogy of Jesus the Messiah. Chapter 1.
This is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers, Judah the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar, Perez the father of Hezron, Hezron the father of Ram, Ram the father of Amminadab, Amminadab the father of Nahshon, Nahshon the father of Salmon, Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab, Boaz the father of Obed, whose mother was Ruth, Obed the father of Jesse, and Jesse the father of King David. David was the father of Solomon, whose mother had been Uriah's wife. Solomon the father of Rehoboam, Rehoboam the father of Abijah, Abijah the father of Asa, Asa the father of Jehoshaphat, Jehoshaphat the father of Jehoram, Jehoram the father of Uzziah, Uzziah the father of Jotham, Jotham the father of Ahaz, Ahaz the father of Hezekiah, Hezekiah the father of Manasseh, Manasseh the father of Ammon, Ammon the father of Josiah, and Josiah the father of Jeconiah, and his brothers at the time of the exile to Babylon. After the exile to Babylon, Jeconiah was the father of Shealtiel, Shealtiel the father of Zerubbabel, Zerubbabel the father of Abihud, Abihud the father of Eliakim, Eliakim the father of Azor, Azor the father of Zadok, Zadok the father of Akim, Akim the father of Elihud, Elihud the father of Eleazar, Eleazar the father of Mathan, Mathan the father of Jacob, and Jacob the father of Joseph, the husband of Mary, and Mary was the mother of Jesus, who is called the Messiah. Thus, there were 14 generations in all from Abraham to David, 14 from David to the exile to Babylon, and 14 from the exile to the Messiah. Yan. So, napakahaba, puro pangalan. Ang gusto nating makita rito, usually karamihan mga nagbabasa nito is ini-skip na nila kasi puro pangalan. Pero ngayong gabi ating matutunghayan yung importansya ng genealogy o yung linya ng ating Panginoon. Saan ba siya nagmula? Saan siya galing? Okay? So dito una makikita natin na siya ay descendant ni Abraham. Okay? At siya rin ay, sabi nga, the son of David. Okay, sabi diyan, the son of David, the son of Abraham. So the son of Abraham, dahil nga ipapakita ni Matthew na si mismong Jesus, siya yung parte ng history ng Israel. At siya rin yung gagamitin ng Diyos sa kanyang plano para sa kanyang pagmimisyon at pagliligtas, hindi lang sa mga Hudyo, kundi sa mga Hentil. Ayan. Napaka-importante niyan, kaya't si Abraham. At makikita natin yung son of David, meaning to say na siya ay nasa linya ng trono ng mga hari ng Israel, na siya ay anak ni King David. Now, pag nababasa nyo yung son of, not necessarily na siya ay anak mismo. Ang ibig sabihin lang nun is maaring siya ay apo nung sinasabi. Okay, maaring siya yung tatay, maaring siya rin naman yung lolo, at maaring siya yung ninuno. Yan ang ibig sabihin niya. So, wag tayong malilito na, anak ni ganito, ganyan, anak ni ganon. Yung iba dyan ay apo ang ibig sabihin.
So mapapansin natin na kay Abraham ibinigay yung pangako, okay, ng Diyos na kanyang gagamitin si Abraham at ang kanyang punla, yung seed, na kung saan sabi nga dahil kay Abraham ang maraming nasyon ay pagpapalain. At dito nga gagamitin ng Diyos yung seed ni Abraham, at yung seed na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, na sa pamamagitan niya ay magkakaroon ngayon ng daan patungo sa kaligtasan ang mga Hudyo, pero hindi lang sila, kabilang na rin pati ang mga Hentil. At mapapansin natin dyan sa chapter 1 na merong 4 na mga kababaihan. Okay? Makikita natin dyan yung 4 na babae, si Tamar, si Rahab, si Ruth, at saka si Bathsheba. Although hindi pinangalan si Bathsheba, sinabi lang wife of Uriah the Hittite. Okay, yung napangasawa ni Solomon. Siya asawa dati ng nagngangalang Uriah the Hittite. So sa 4 na ito ay merong 3 na masasabi natin na hindi kabilang sa bayan ng Israel. Hindi sila mga Israelita. Si Tamar ay taga Canaan, si Rahab, yung prostitute, ay taga Jericho, si Ruth ay isang Moabite, okay, at si Bathsheba, asawa ni Uriah, ay siya lang ang malamang na Israelita rito. At ang pang-5, walang iba kundi si Maria. Okay? So bakit pinapakita na ni Matthew na merong mga kabilang dito na mga Hentil? Kasi ang mga Hudyo, usually, pag babasahin natin ng Old Testament, pag titingnan nyo yung mga genealogy, okay, mga linya ng mga angkan ng kung sino-sino, okay, ng mga Israelita, lalo sa First Chronicles, for example, makikita nyo dyan na puro kalalakihan, puro lalaki ang pangalan. Pero dito kay Mateo, ay gumamit siya ng mga pangalan ng babae. 5 babae actually, kasama si Maria. So dun sa 3, ay dun sa 5, 3 dun ay mga Hentil. Pagpapakita na na gustong ipagdiinan ni Mateo na ang kaligtasang ito na magmumula sa tinatawag nitong Messiah ay para sa lahat. Sabihin, hindi lahat maliligtas, pero ito'y bubuksan para sa lahat. Maging Hudyo ka man o Hentil, ikaw ay may karapatan na makakilala, makasumpong sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Yan. Kaya dito makikita natin na si Jesus mismo yung kanyang lineage na ito ay makikitaan na hindi lang ito kumbaga para putulin yung pananaw ng mga Hudyo na sila lang ng mga Hudyo ang maliligtas, so kapwa mga Hudyo ay sa kapwa Hudyo rin dapat makapag-asawa. Bagkus makikita natin nung unang panahon ay talagang medyo tabu nga yan kapag ang isang puti mag-aasawa ng isang itim, isang African na babae. So nung unang panahon ay talaga makikita natin yung mga racism
talaga. Pero ngayon dito makikita natin sa ating Panginoon, hindi lang niya ah, pinapakita yung lalim na kanyang pinuputol na yung tungkol sa mga race, okay, yung kung kapwa mo kakulay, okay, o katribo or kanasyon. Bagkus sabi nga mas malalim pa rito sapagkat ang gagawin ng Diyos ay gagawin niyang daan ang Panginoong Hesus para sa kaligtasan ng marami dahil sa kanilang mga kasalanan. Yan. Okay. So ibig sabihin na ang mga hentil ay hindi isang afterthought ng Diyos sa kanyang plano. Hindi yung parang, ay, nga pala nakalimutan ko. Sige, isama na lang natin ang mga hentil. Hindi po ganun. Hindi po afterthought. Kundi talagang nasa plano na ng Diyos nung una pa man. Kaya nga kay Abraham, sinabi nga niya, all the families of the earth will be blessed through you. Yan. Because yun ang plano ng Diyos. So, ang Diyos na ito, hindi lang po para sa iisang tribo, isang grupo, yung nga yung mga Israelita, sa kanilang kultura, hindi, kundi talagang it is beyond racial and cultural boundaries na kung saan gagamitin niya lang ang mga Israelita sa kanilang mag-uumpisa ng pag-iebanghelyo para abutin ang mga tao sa labas, ang mga paganong nasyon. So dito ngayon natin na makikita na sabi niya from Abraham to David, there are 14 generations. And from David to the exile to Babylon, there are also 14 generations. And from the exile to the Messiah, there are likewise 14 generations. Okay, so sa tatlong 14 generations yan. So, not necessarily na eksaktong 14 yan. Ibig sabihin lang na kagaya nung ako, binilang ko nga doon sa pangalawa, magmula kay sa verse 6 kay David hanggang sa exile ng Babylon ay ika-14 yung si Jeconiah, pero siya rin yung umpisa doon sa verse 12. So, bakit ginamit ito ni Matthew? Sapagkat ang mga Hudyo naniniwala sila sa paggamit ng numero kasi ang 7 is complete, so double 7 will be indicating sabi nga a good number. So, ibig sabihin, it is just an approximate nung generations na yon. Yan. Okay. So, ano ang nakikita natin dito sa paumpisa ni Mateo sa kanyang sulat? Una ay makikita natin na si Jesus, meron siyang ginamit ng mga tao. Ang Diyos pala may ginamit ng mga tao mula kay Abraham hanggang sa kay King David at hanggang sa nagkaroon ng exile o yung pagkaalis nila sa Promised Land at sila ay nanatili sa isang foreign land sa Babylon. Ito yung Southern Kingdom. Yung Northern Kingdom actually nawala.
Sila ay sinakop ng Assyria, sila ay nawala na. Hindi na hagilap pa yung lineage nila. Ang nakabalik lang sa Promised Land ay ang mga taga Southern Kingdom. At dahil nga dito, nakita pa rin yung linya ng pagdating ng Messiah. Okay. So, napaka gandang aralin na ang Biblia as a whole, mula sa Genesis hanggang sa Revelation, ay isang kwento. It is a narrative. Okay? Ibig sabihin na merong umpisa at merong ending. At meron yung climax. At yung climax nga na ito ay nangyari doon sa pagparito ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa. Kumbaga sa Old Testament, mula kay Abraham, sila ay naghihintay, tumaasa dito sa pagdating nga ng Messiah na plano ng Diyos na siyang magbibigay ng tunay na kaligtasan sa bayan ng Israel. Pero hindi lang sa bayan ng Israel, kundi sa buong mundo. Kaya't ang ating Panginoong Hesus, kahit pa sabihin natin na lumalabas, hindi naman siya ipinanganak na mayaman, hindi siya sa isang tawag nito yung kaharian o sa palasyo pinanganak. Pero dito sa ating nabasa, nakita natin yung koneksyon dito kay Joseph na kaya na ama-amain ni Jesus, na asawa ni Maria, na konektado sa linya ni David at hanggang sa kanilang ninuno na si Abraham. Yeah. So, napaka kumbaga ang mga Hudyo, sila yung masasabi nating hindi lang metikuloso, pero very sila yung keen doon sa linya ng kanilang henerasyon. Kaya nga yan ay pinagmamalaki ng mga Hudyo na sila ay mga anak ni Abraham. Okay. Usually ang mga Hudyo kaya nilang malaman hanggang sa 7 generations backward yung kanilang angkan. At dito nga makita natin na isulat pa. At tulong na rin ng banal na spirito, dahil sabi nga din sa libro ni Pedro na ang mga sumulat na ito na ngayon ay parte na ng Biblia ay kinasihan ng banal na spirito. Ginamit ang kanilang estilo sa pagsusulat, pero sabi nga lahat ng yan ay may intervention o kilos ang banal na spirito sa pagsulat na yan. Okay. So, ngayon na alam na natin yan, ang susunod na ating aaralin ay ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Okay. So, sabi ko nga, ulitin ko yung purpose ng pagsusulat ng libro ni Mateo. Dahil nga
karamihan ng kanyang mga mambabasa, kasi yung early church nung ito ay naitatag, karamihan sa kanila mga Hudyo. Bihira na mayroong hintil na papapasukin. Hindi pa nila pinapasok until such time na makita natin sa Book of Acts, Acts chapter 11, yung kay Cornelius, na kung saan ay winelcome na rin nila mga hintil. Okay. Pero nung una, dahil wala pa, mga Hudyo, ang gustong ipakita ni Matthew sa kanyang mga kapwa, mga Hudyo, na ngayon ay kinilala si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, ay makita nila na lahat ng mga propesiya sa lumang tipan patungkol sa pagdating ng Mesiya ay ngayon nagkaroon na ng katuparan sa katauhan ng Panginoong Jesus. So, siya ang fulfillment ng Old Testament Scripture. Hindi na ngayon mangangapa ang mga tao sapagkat dumating na narito na ang Messiah, na nung lumang tipan ay malabo pa, hindi pa nila gaanong makita, maintindihan. Kaya't makikita natin na si Mateo, isa siya, or siya ang pinakamaraming mga kinuha sa lumang tipan ng mga text sa Old Testament at kanyang ginamit dito sa kanyang sulat. Okay. Una, dahil nga ang kanyang audience ay mga Hudyo. Para nang sa ganun, makita nila yung connection ng Old Testament dito sa Messiah na ito. At makikita rin natin nga, ginamit din ni Mateo yung Old Testament, gaya ng Hosea 11 verse 1, na ginamit nga niya sa chapter 2 ng Mateo verse 15, na kanyang isinilarawan ang mga Israelita na sila ay ang bayan ng Israel ay asawa ni Yahweh. Okay? Kaya't doon sa mismong kwento ni Hosea, na sinabi niya ni Yahweh kay Hosea, na isang propeta, balikan mo ang asawa mo na nag-prostitute dahil ipapakita ko sa mga Israelita kung gaano ko sila kamahal kahit na sila ay matitigas ang ulo. So, doon natin makikita yung pag-ibig ng Diyos, yung kapatawaran ng Diyos, yung katapatan ng Diyos, na gusto niyang ma-win back yung kanyang mga tao. So, tinuring din niya ng mga servant ang bayan ng Israel at tinuring din niyang mga anak ang bayan ng Israel. At yan, sa mga susunod na ating pag-aaral, ay lalo pa nating maiintindihan ang mga bagay na ito. Okay? So, dito muna tayo magtatapos at magandang gabi po sa inyong lahat.